Isaiah 55, 1 to 9. Kita nyo na po. Isaiah 55, 1 to 9. Ho, everyone that thirsts, come ye to the waters. And he that hath no money, come ye, buy, and eat. Yea, come, buy wine and milk, without money and without price. Wherefore do you spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Incline your ear and come unto me. Hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. Behold, I have given him for a witness to the people, a leader and commander to the people. Behold, thou shalt call a nation that thou knowest not, and nations that knew not thee shall run unto thee, because of the Lord thy God, and for the Holy One of Israel, for he hath glorified thee. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, and for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Pagpalain nawa ang banal salita ng ating Diyos. Pwede tayo maupo mga kapatid. Ang title po nito ay Come Buy Wine and Milk Without Money and Without Price. Sa panahon ngayon, marami nagsasabi na lahat wala nang libre. So sa kanal na kaisipan, wala nang libre. Lahat may bayad. Lahat ng bibilin mo may kapalit na pera. Pero ang Diyos kakaiba na. Come buy wine. O ngayon bibili tayo ng lasinggo tayo. Bibili tayo ng alak. So may kapalit na pera. Pero din naman ginaganaw natin bibili ng lasinggo kasi hindi na tayo ganun. Aba yung gatas, bili ka ng kahit anong klaseng gatas. Bayad. May kapalit na pera. So, ang Diyos kakaiba. Kaya pala sabi niya, my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. So, ang Diyos ay kakaiba, no? So, sa tatalakay natin, no, may makuha tayong aral, may dadaanan natin yung limang outline ito. Sa outline may 5 akong yung story o ang kwento ng prodigal son, isa. Tapos tingnan din natin yung condition ng mga unbeliever, maging bata, mga teenager o yung mga may edad na. Tapos tingnan din natin yung rock, yung bato na nasa ilang, yung sumusunod sa Israel. Tapos yung bread din who came down from heaven. Tapos may dalawang bata na maliit ng bata na isasama din natin sa exhortation na to. At naway maka-eksakto sa title. Yung kwento ng prodigal son, alam natin na kinuha niya yung parte niya para siya ay magpakalili, pumunta sa ibang lupain. At yung ginastos niya lahat ng
kinuha niyang pera sa kanyang tatay. At nung wala na siyang pera at namasukan na siya, no, sa babayan, ayun, hindi na niya, wala na siyang pagkukunan ng kabuhayan. So nung time na yun, na-realize niya na mali yung kanyang ginawa. At sabi nga sa Bible, he came to himself. So natawan siya sa Tagalog. At natanong niya sa kanyang sarili, how many hired servants? Ilan na kayang binabayarang tauhan ng aking tatay? Pero meron silang meron silang kabuhayan. Pero siya naghihirap. Paano kung itinanong niya sa kanyang sarili, kung mayroong sana akong pera na ibabalik ko sa aking tatay para sukli sa mga ginastos ko, mga bilang kabayaran sa kanya. Pero hindi, alam niya yung nature ng kanyang ama. Dahil siya ay anak, alam niya yung nature kung paano makabalik sa tatay. Sabi niya, I will arise and go to my father. And when he was father, makita siya ng ama niya malayo, at nakita siya, hinalikan siya ng kanyang ama, tumakbo siya. Tumakbo yung kanyang tatay. At papansin natin na hindi tinanong ng kanyang ama yung pera na binigay sa kanya. Bagos, hindi niya tinanong. Hindi niya sinabi na, are you bringing my money back? No, he never charged him for his sins. He was glad that he was coming back. He was glad that he came to himself because he was his son. He was his own child. He was glad his son went home. Now, makita natin yung ating sarili. Tayo bilang dati hindi mananampalataya noon. Now, nakikita natin yung ating sarili sa mga oras na to. And his son said to him, Father, I have sinned before my God in thy sight. Now, he didn't endorse his sin, but he was glad when he came to himself and said to his servants, kill the fatted calf. Yung matatabang, yung calf, yung Tagalog calf? Baka. Without money and without price. Bring the best robe, sabi niya ama. Without money and without price. Bring the ring without money and without price. Put it upon his finger. Let us drink and be merry, for the son was lost and is now found. He was dead and he is alive again. So, nakita natin yung nature ng ama sa kanyang anak. Hindi niya i-endorse yung kasalanan ng kanyang anak. Bagkus, nagalak siya na yung anak ay bumabalik sa kanyang ama. So, nakita natin yung aral sa kwento na to, gaano man yung kasalanan mo sa Diyos nung ikaw hindi mananampalataya. Kung buong puso kang lumalapit sa Kanya, ay buong buo ka rin patatawaran ng ating Diyos. Dahil alam mo yung nature ng ama kung paano bumalik sa Diyos. Alam ng anak yung nature ng ama kung paano bumalik sa Diyos. At yun ay susi yung pagsisisi. Buong pagsisisi. Dahil hindi mo yung mabibili ng pera yung eternal life, yung buhay na walang hanggan na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Ito ay regalo ng Diyos sa iyo. Isa yung sa aral na kita natin sa kwento ng prodigal son. So tingnan din natin yung kwento ng yung kondisyon ng mga unbeliever, yung mga hindi mananampalataya sa panahon ngayon, na madali silang mahatak ng sanglibutan. Maging bata man o matanda, kung hindi siya na born again, madali maimbita lang siya ng isang kakilala niya na hindi mananampalataya din, ay madali siyang mahatak. Sa panahon ngayon, maraming paingganyo
Sabi ng prophet sa kanyang mensahe, I don't care how good a home a child has been brought up in and how it's been taught to do right. If the child hasn't accepted the experience of the new birth, worldly things catches his attention just as quick as he encounters it, because in him is born by nature a carnal spirit, and the power for the evil is so great today till it catches the spirit of that little one. That is why Jesus said, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Marvel not, I said to thee, you must be born again. It is a must. God said, come to me and buy milk without money and without price. You can say, I didn't have money. Hindi mo kailangan ng pera. You don't need any money. It's freely given. Kung yung mga bata pa, madaling mahatak ng sanglibutan, mga teenager, kita natin, talamak ng yung babae sa babae, nag-aasawahan, lalaki sa lalaki, nag-aasawahan. So, maging yung nililegalize na rin yung pag-aasawa ng ng mga ganun. So, kita natin kahit yung isang bata na yung mga magulang, kaano yung pagturo sa kanya, gaano makabuti yung pagturo, tingnan natin yung mga artista lang. Yung maliit pa sila, tinuturo sila ng mabuti, pero paglaki, madali silang mahatak ng salibutan. Na-realize ko rin nung tulad ako, halimbawa ako, bata, ako pa yung dati na pang nasa sanlibutan, naranasan natin lahat yung mga ganung bagay. Yung mga matanda naman, how much more will it do to the old then that has rejected the new birth? Because no matter how is religious, unless his life is changed and been converted and born again into the kingdom of God, his nature will still be of the things of the world. He could worship and be religious, but still that will have some kind of a drawing power to him, because the old man of sin and his desires is not dead in him yet. But once let Christ take the throne in his heart, those things don't bother him. That is why it is to a born again Christian, they found something so much greater than the entertainments of this world. They are entertained by the Holy Spirit, and it is so much greater till the world is dead to them. But when he go to this cheap entertainment, yung mga bar, mga disco, mga ganun, tulad dito sa Qatar, may ganung, may narinig ko sa mga unbeliever na Ramadan, mga cube. Pag pumunta sila doon, mag-enjoy sila. Talaga mag-enjoy sila kasi yun ang nature nila. Pero gagastos sila ng pera. Yung naalala ko ulit yung ako'y isa pang bang araw, kinabukasan, susuldo pa lang, nag-uusap na kami ng mga kasama ko sa opisina. Saan tayo? Saan yung punta natin? Saan punta? Ewan ko. Ang isang bata, isang teenager, pag nagdala siya ng yung kanyang girlfriend sa isang party, mga diskuhan, marami siyang gagastusin. Mga matanda naman, pag pumunta sa isang mga beer house, ganyan, sakit lang ng ulang makukuha. Kinabukasan, di makapagtrabaho dahil lasing. May hangover. Sabi niya, drinking will only add sorrow. Sin will only add death. And their final check will be separation from God into the lake of fire. If God gives you money, kung ikaw binigyan ng pera, at ginawa kang pinakamayamang tao sa dito, at pag ikaw ay namatay, at tinanong ka ng Diyos, anong ginawa mo sa pera mo? Saan mo ito pinunta? Pero alam natin na anumang biyaya na nakapagpapalayo sa Diyos, ay hindi ito galing sa Diyos. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng biyaya na
ikakalayo mo to sa kanya. Bibigyan ka niya yung tama lang. Sabi ng Diyos, come, buy eternal life without money and without price. Yung pala yung milk and wine. Buhay na walang hanggan pala yun. Life to live forever. And we turn our backs on it. Hindi natin tatanggapin. At pagtatawanan pa natin. Anong gagawin? Anong gagawin ng mga unbeliever pagdating ng araw na yun? In Judgment Day. Papakita sa kanila ng Diyos yung kanilang ginawa nung sila nabubuhay pa. Tingnan natin yung bato na sumusunod sa ilang kina Moses. Yung batong yun, kahit saan sila pumunta, sumusunod sila. May kakaiba sa batong yun, no? Ang batong yun, naniniwala tayo na hanggang ngayon, nagmamanifest pa rin. Buhay pa rin. Israel will give all the spoils from Egypt. Nung sila nauhaw, lahat ng kinuha nila sa Egypt, kaya nila ibigay para makainom na ng kahit isang basong malinis na tubig. Paano kung nakainom sila ng kontaminadong tubig noon, no? Mamatay sila. Sa panahon ngayon, ang mga tao ay nauuhaw din. At kung ano-anong ininom, kontaminado, mga ganun, sila ay mamamatay. They will give all the gold that they spoiled from the Egyptians for one good cold drink of water. Then in that condition, here come the rock, without money and without price. The voice spoke to Moses and said, speak to the rock. In that rock, their thirst was quenched, napatid yung kanilang kauhawan. Nang libre, walang bayad. Without money and without price. Yung rock, sinabi niyang, he brought forth life-giving waters without money and without price. They drank, their camels drank, and their children drank. It is a fountain flowing water in the wilderness. Today, ngayon sa panahon ngayon, people are so deceived. They think if they build some big churches, pag nag-sponsor sa mga churches, at humingi ng prayer sa mga pari, mga ganun, nagbabayad para sila ipanalangin, iniisip nila, okay na yun. At mamuhay na sila ng makasanlibutan. Ang Diyos, hindi niya kailangan yung maraming pera. All the things He wants is our devotion and our life to speak to Him. Sabi sa Romans 12:1-2. Ngayon, yung aral nakita natin yung rock na yun, He is still that rock today. Siya pa rin yung rock na yun noon, siya pa rin yung rock ngayon. He is a rock in a dry and weary land. Many people today are still journeying in a dry and weary land. And there is one and only remedy. Speak to the rock. Don't pay to him. Speak to him. He is still that rock today in this dry and weary land for a perishing people. Whosoever believeth on him should not perish but have eternal life. John 3:15. So, nakita natin yung aral na doon, ang rock na yun ay kailangan ng mga tao sa panahon ngayon, sa mga unbeliever, kailangan nila para sila mabuhay. At anong binibigay? Buhay na walang hanggan. So nakita natin yung sa panahon ngayon, yung mga tao, kontaminado yung iniinom nila. Paano naging kontaminado? Yung mga turo, inahalo na ng libadura. At siya rin, yung mana, yung tinapay na bumaba sa ilang nung sila ay naglalakbay. Araw-gabi, nag-aano sila. Hindi na sila mga ilangan na ng tinapay. Hindi na sila nag-aalala para maghanapan ng mana, ng tinapay. Their bread was brought to them fresh every night. God fed them every night with bread without money and without price. Sa panahon ngayon, bumili tayo ng kahit isang maliit na tinapay. Anong kapalit? May bayad muna, pera. Pero kung titanan mo,
Hindi na siya pure na ano, hindi na siya yung sustansya na wala na. May, di ba sa tinapay na may nakita ko sa article na yung bran, alam niyo po yung bran, yung, siya yung nasa tinapay. Sabi ng ano, just a little of kiter in the lowest that the wheat can produce. They take all the bran out of it and give it to the hog. Yung bran pala, siya sabi, sabi ko na lang, bran also known as miller's bran is the hard outer layers of cereal grain. It consists of the combined allurine and pericarp. Sabi niya, along with germ, it is an integral part of whole grains. This is often produced as a byproduct of milling in the production of refined grains. Ito. When bran is removed from grains, the grains lose a portion of their nutritional value. When bran is removed from grains, the grains lose a portion of their nutritional value. Ayun, tinapay na yun. Kung tita na spiritual, kapag tinanggalin yung bran, yung mga purong turo, nawawala yung sustansya. Wala na idudulot na mabuti. Mix up a bunch of paste that holds the bran together and makes a loaf of bread made up with dirty and filthy hands. You see what you find in your bread sometimes? Minsan may, hindi naman lahat ng ano, ng tinapay na bilhin natin. Isolated lang. Na minsan may, kang, may buhok, ganun. May dumi ng daga. People with venereal diseases mixing into it. If you would see it and how they made it, you wouldn't even eat it. And yet you pay your money for it. If you didn't pay, you will not get it. God give His children every day a new experience. If they kept the bread over it contaminated. When you hear someone talking about, well, I tell you, ako ay Lutheran, ako ay Baptist, ako ay kung ano na pa. Isa lang yung tinapay na tinanggal yung bran, tinanggal yung sustansya. Isa lang yung tinapay na stock, in-stock ng mga Israel nung sila nagjo-journey pa. Dahil ang utos ng Diyos, ubusin wag magtira. Yun yung lesson na nakita natin. Sa panahon ngayon, that bread represented Christ came down from heaven to give His life. Jesus said, I am that bread of life. This is the bread which came down from heaven, that a man may eat thereof and not die. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Sa John 6:48-51. The Church of the Living God is called Christian sa Acts 4:12. Hindi ko ano pa mga na pangalan. Sa Acts 11:26 nga, sabi doon sa Acts 11:26, tingnan natin Acts 11:26. Sabi niya, ayan. At nang siya'y kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulan tawagin mga Kristiyano sa Antioquia. So, walang binanggit sa Bible na kung ano-anong pangalan, anong title, kundi Kristiyano. Maraming isa pa ngayon sasabing ako ay Kristiyano pero Catholic. Ako kung ano-ano. Sabi sa Acts 4:12, walang anumang pangalan na sukat na binigay sa silong ng langit na sukat na kaliligtas ng tao. Pero yung tao, iba yung gusto nila. Iba yung title, iba yung pangalan na gusto lang dalhin. So nakita nito yung aral sa yung buhay, yung tinapay na yun din yung tinapay na
na naglakbay sa Israel, na binigay sa Israel, at ngayon din sa panahon natin, kailangan ng mga tao yung tinapay na yun. Dahil ang bibigay nun, buhay na walang hanggan. May yung dalawang kwento, yung unang kwentong ibigay ko kasi yung kwento ng isang bata na siya ay mga teenager siguro yun. Ay, may girlfriend siya. Makita natin yung aral nito na yung girlfriend niya namasyal sila. Pero bago sila mamasyal ng araw na yun, na nakita niya yung isang bata na isang Kristiyano siya. Ngayon nung kinochat niya yung bata na basahin ko na lang. Sabi niya, sa Minnesota yun. In a paper last fall in Minnesota, there was a little boy who took his bicycle and went to the church one morning to Sunday school. Another young man in the neighborhood, he didn't have a business with Sunday school. He took his girlfriend and went skating. He laughed at that boy that morning. So pinagtawanan niya yung bata. Sabi niya, that's a bunch of fanatics going over to the church. And the man was a grown man. And he got on thin ice and fell. So nung mahulog siya sa isang kasi ice yun, kala niya hindi yun walang panganib doon. He come up and put his arms on the ice. He was paralyzed and hung over the ice. Nung makita siya ng kanyang girlfriend, lumapit yung girlfriend, pero girlfriend niya, tutulungan sana siya. Kaya lang, sabi niya, go back, bumalik ka, kasi parehas tayong malalaglag. At walang magawa yung kanyang girlfriend para siya tulungan. Kasi mabigat yung girlfriend niya hindi ko talong isang bata na hindi mabigat at kayang-kaya niyang makalapit doon sa kanyang boyfriend. Sabi niya, his girlfriend seen him, tried to reach out into him, but she was too heavy. She was breaking the ice. He screamed to her, go back, you will only fall in, and we will both drown. He screamed, he cried, and nothing to help him. Ayun, after a while, nung dumating yung bata, nilapag niya yung kanyang Bible, at dahan-dahan siya lumapit sa lalaki. At nailigtas niya yung lalaki. At nun, nag-ano siya ng ambulansya para dalhin yung lalaki sa ospital, kasama yung girlfriend, at siya rin si mama. Ngayon, sabi nung ma-check na siya ng doktor para i-check kung may karamdaman siyang nakuha sa aksidenteng iyon, binayaran niya kung ano pa mang niya, yung kailangang bayaran yun. Kung may pneumonia siyang nakuha na tingnan, binayaran yung doktor lahat. At yung pagkatapos nun, lumapit siya sa bata. Ano yung ibibigay ko sa iyo? Sabi niya sa bata. Anong kapalit ng bigay ko sa iyo? Sabi ng bata sa kanya. Wala. Ibinigay ko sa iyo yung buhay ko. Hindi ito matutumbasan ng pera. Life, ang buhay ko ay binigay ko sa iyo para ikay maligtas, sabi ng bata sa kanya. Tayo naman, ang buhay ng anak ng Diyos ang binigay sa atin para tayo maligtas. Nung tayo nandun pa sa kumuli ng kamatayan, ay hinagis niya yung grove, yung balabal ng kaligtasan para tayo may ligtas sa kumunoy na yun, ating kinalagyan. Ano yung mga kumunoy? Yung mga ginagawa natin, yung mga makasanlibutan, yung mga turo na nakita natin noon. Hindi natin bibigyan ng pera yun. Hindi natin masusuklian ng kung ano pa man. Hindi natin kayang bayaran yung Diyos kasi buhay ang binigay.
Ano yung mapasusukulin mo sa Diyos? Yung, yung pera mo, yung, 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 kung ano pa man na gusto mo ibigay sa Diyos. Sabi sa Romans, ibigay mo yung buhay mo ah, bilang haing buhay. At yung katampatan ng pagsamba. Yan ang kaya natin ibigay sa Diyos. Isipin natin yun. Hindi natin ibigay kung ano pa man. Ihain natin ating buhay. Na buhay at walang dungis. So nakita natin yung aral sa kwento ngayon. Sabi ang Diyos, hindi niya gusto na bilhin natin yung ating kaligtasan. Don't pay some priest to pray for you. We must owe God our life, for once we were dying in this dry and weary land of sin. God threw His arms, a robe around us, and that robe is Christ, His Son. We owe Him our life to serve Him, not to walk about and brag about your church denomination, not to go about and criticize others, but to try to serve and to save others and to bring them to a knowledge of the Lord Jesus Christ. Ganun dapat, hindi yung nagdedebate, yung mga ganung bagay. Kailangan, ipaunawa kung sino ba talaga ang Panginoong Hesus. Naalala ko yung sharing kami dito, hindi ko na mabanggitin. Sabi niya sa akin, Brad, hindi naman kailangan pagdebatehan yan. Yung bagay na yun. Nag-sharing kami. Pero nung dumating dito, sabi niya, kami nga po ay sumasali kami sa mga debate. Hindi ganun. May isa pang kwento. Puro kwento na. yung kwento ulit ng isang bata. Siya ay bulag. Bulag siya. At yung kanyang mga magulang mahirap lang na pinanganak siyang premature 8 months lang. At sa yung katarata na it's begin growing to her over his eyes. His parents was poor and they lived on an old clay hillside. And they knew that those operations could save little Benny's eyes so he could see. He was a boy now of about 12 years old. His parents, dahil mahirapan sila, could just get enough to get their bread and meat for the year. They couldn't afford operation. Ngayon, makita ng mga kapitbahay nila yun. Yung bata na ipaglaro sa tulad niya ng bata. So, nakita ng mga kapitbahay nila na hirap sila, nahirapan yung bata na magkipaglaro. Nawa sila sa bata. At nung taon na yun, nagkasundo sila na mag-ambag-ambag para sa operasyon ng bata. At yun, nung maipon na yung pera, sumakay sila sa tren, kasama yung bata, sama-sama sila, yung mga nag-ambagan, kasi excited din siguro silang makita yung resulta ng operasyon. Pumunta sila sa ospital para maoperahan yung mata ng bata. Tapos, nung matapos yung operasyon, sumakay ulit sila sa tren, kasama ulit yung mga bata, yung mga nagsiambagan, tumulong, mga magulang ng bata, para umuwi. At yun, tinanong siya ng konduktor. Sabi ng konduktor sa kanya, magkano yung binayaran mo para sa operasyon mo? Sabi ng konduktor sa kanya. Ayun, sabi ng bata sa kanya, hindi ko alam kung magkano. Sabi ng bata, sa ang alam ko lang, hindi ko alam kung magkano. Pero, hindi ko alam kung magkano sabi ng bata. Basta, ang mahalaga sa akin, nakita ko yung mukha ng mga tao nagligtas sa akin. Ay mga taong tumulong para ako'y makakita. Tayo hindi rin natin alam kung magkano yung binigay ng Diyos para sa atin, para tayo maligtas. Hindi natin alam. Priceless. Walang
sabi nung the price is too great, sabi niya. Hindi mo may susukat yung biyaya na binigay ng Diyos para sa iyo sa kaligtasan. Pero ang malaga, nakita natin yung tunay na pananampalataya na nakita natin. Nakilala natin kung sino yung anak ng Diyos. Nakita natin kung sino yung ama. Nakita natin yung anak, kung sino yung anak. At yun yung tamang pananampalataya na nakita natin. At ang resulta, buhay na walang hanggan. Come buy milk and wine without money and without price. Lahat ng yun, hindi masukat kung magkano. Sabi niya, we have no way to estimate it. But we are so thankful to have this spiritual sight till we can look into His face and know that He died for us. We are so thankful that we were once blind. Now, I can see. Praise God, brother. At dati tayo spiritual blind din. Ngayon, nakakita na tayo. Naalala ko na ako'y maliit pa, nung bata pa. Nung bata ako, malikot din ako siguro kasi ang katwiran ko nung bata ako, junior, pag sarang junior ka, pilyo, ganun. Pero ngayon, iba na bago na. Yung bata ko, nahulog ako sa kasi yung bahay namin mga kawayan pa lang yun yung mga kusina may kanal sa ilalim at may doon sa gilid na yun may daanan para tumawid sa isang kanal. Hindi ko alam kung ilan to, mga 10 taon nata ako noon. Hindi ko na matandaan kung anong eksaktong taon. Nahulog ako sa kanal. Nung mahulog ko sa kanal, nakainom ko ng putik. Naligo talaga ako ng putik. At yun, nakita ko nanay ko, nagalit sa kapatid kong babae. Yung pangalawa. At ako pinaliguan, nilinisan. Tinanggal yung mga dumi sa katawan ko. At yung pangalawa pang pangyayari, ako'y nahulog sa yung ginagawa na yung bahay namin. Nahulog ako sa ganung kataas na yung hukay para sa poste ng kahoy kasi yung poste pa ng kahoy noon, poste pa noon kahoy yung bahay namin ginagawa. Gabi yun. Nahulog ako doon. At madilim Wala akong kita. Nahulog ako. Walang makatulong sa akin. Siguro mga ilang minuto ako doon. Nahiyan ako sumigaw, paglilin ako. Pero di ko na matiis, sumigaw na ako. At nung makita ko ng kapatid ko, hinango niya ako. Inalis niya ako doon sa hukay na yun. At yung pangatlo pa, dami no. Yung pangatlo, ako'y malikot, nagtataguan kami nun sa malapit sa simbahan. Tataguan kami. Nung pumagaw sa isang bahay, sa likod ng bahay, yung kapitbahay namin yun, pangatlo galing sa bahay namin, natinig ako sa paa. Yung paa ko, natinaman niya yung ugat. Matagal maampat, hindi maampat yung dugo. Ngayon, may tao dun sa bahay. Hindi man ako tulungan. Tahimik, hindi naman ako sumisigaw kasi takot din ako sa tatay ko, ako'y mapagalitan. Ayun, matagal ako dun, mga ilang minuto. At noon, siguro hinahanap na ako ng aking magulang, yung tatay ko, at nakita nila ako dun. Ang daming dugo na ba sa akin. At binibit ako ng tatay ko, naalala ko, binuhat niya ako, at nakatingin ako sa langit. Parang, mahina na. Mahina na ako nun.
parang nag-iingalo na ba? Kasi ang daming dugo na lumabas sa akin. Ano yung gusto kong iparating? Yung biyaya na binigay sa atin ng Diyos ay huwag natin sayangin dahil tayo nung tayo nasa sanglibutan pa, hindi natin alam kung anong ginagawa natin. Tayo malikot sanglibutan. At sa sabi na sa yaman na biyaya ng Diyos, habang bukas pa yung biyaya, ay tayo nakapasok. Sabi nga doon sa Isaiah 55, seek ye the Lord while He may be found, call ye upon Him while He is near. Salamat sa Diyos at nasabong natin yung biyaya dahil bukas pa yung biyaya at tumawag tayo sa Kanya habang siya ay malapit pa. Purihin ang Diyos at Diyos ang sa Diyos ang lahat ang kapurihan sa araw nito. At ito mga kapatid para sa worship. Praise God. Napakaganda. Amen.